Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, A Road to an Empowered Nation. So, ayun, ito yung poster team natin. So, what's up guys? Welcome sa ating channel at panibagong poster making team na naman ang ating gagawin. So, ayan, i-request lang to ng mga followers natin, kaya gagawan natin. Medyo natagalan dahil marami pa tayong poster team na ginawan at ito yung pangalawa, no, sa buwan na ito. Itong October na pumasok, no. Ito yung team. Bali, ito pala ay celebration ng 35th anniversary statistic months. So, ayan, simulan na natin ang paggawa. Bali, yung poster making na ginagawa natin ngayon is pwedeng guide o yung layout lang, no, o example na pwede mong gawin na poster, no. Hindi mo kailangan gayahin, kumuha ka lang ng idea, ulitin ko. Mas magandang gumawa ka ng originality mo, no, yung sarili mong concept. Bali dyan, ibibigay ko lahat ng pwede mong ipasok na idea about sa statistic months, no. Bali anniversary yan. Kuha ka lang ng idea, yung mga pwedeng ipasok na symbols, ayan, ganyan lang. Bali dyan ipapakita ko yung old process at saka yung new process ng pagkuha ng statistics, no. Ano ba yung mga statistics na pwedeng kung kinukuha na ng data, no. So yan, wait, punta na tayo sa video natin. Bali, ang unang selebrasyon o yung pagkakatatag ng National Statistic Month noong September 20, 1919, no. Bali, sa ilalim ng proklamasyon ng Proclamation number 647, no, sa panahon ni Corazon Aquino. Bali, siya na rin yung nag-sign, no, nung proclamation na to, si President Corazon Aquino, no. Yun, kung tandaan-tandaan, no, tsaka siya yung kauna-unahang presidente ng Pilipinas na babae. So, ayun, kung may iba pa kayong idea dito sa poster na ginagawa ko, okay lang din, no. Mag-add kayo ng mga idea, yan, mga data. Yan, pwede nyo i-drawing yan, mag-research kayo, mas masarap na mag-research para may mga makukuha kayong idea, mga bagong idea na pwedeng add dito sa poster na ginagawa natin. Pero sa akin ito muna, no. Bali, makikita nyo sa poster natin, ayan pala, no, nandiyan pala tayo sa part ng outlining, no. Makikita nyo yung meron tao, no, na may hawak ng papel. Bali, yan yung lumang process ng pagkuha ng data, no, ng ayun nga yung statistics. Kada barangay, kada lugar, ayan, di ba? Parang tinatantosan nila, no. Ayan, gamit yung papel, ganyan. Diba, kukuha sila ng data. Tapos the rest naman, the next sa other side naman, sa other part naman, yun nga yung modern na, no, through digital na, no, through computers na, kumukuha na sila ng mga data, yan. Diba? Gamit na yung mga computers, laptops, modern technologies. Ayan. Diba, makikita nyo, naglagay din tayo ng iba't ibang icons, no, tulad sa Messenger, paano nakikipag-ugnayan yung mga kumukuha ng data. Ayan, through Facebook, diba? Through YouTube. So, ayan, nanonood sila ng mga kung paano nila malalaman yung mga statistic data. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Tapos dito naglagay ako ng logo, no, sa may bandang gitna, no. So, ayan yung logo ng National Statistic, no. Bali, celebration nga ng 35th year statistic months ngayon, no. So, yan yung logo niya, no. Mamaya kukulayan natin yan, makikita nyo yung pinakakulay niyan. So, ayan, then sa taas nung logo ng statistic months, meron tayong makikitang no, may parang graph, yung bar graph, no. Bumutuko yan sa pagtaas o pagbaba, no. Ayan, yun yung mga pwedeng makita sa loob ng ganitong poster making team, no. Tapos the next, yun nga yung family, no. Syempre, yun yung mga unang-unang kinukuha ng data, yan, di ba? About sa family, yan. Pwede nyo ipasok yan. Tapos yun, sa baba meron tayong parang pie graph, no. Ayan, yung tumutukoy sa division, kung ano yung mga kinukuhang statistics, no. Ayan, sa pagkain, sa elektrisidad, yun yung tumutukoy sa no, sa pangangailangan ng isang pamilya, no. Ayan, mga ginagamit nila sa population, ayan, sa bahay, ayan, diba, yung mga billings, yung sa water billings, yan, sa electricity, ayan. Tapos syempre, yung sa sa kabilang side naman, meron tayong mga halaman o yung mga puno, no. Ayan, yung sa mga agricultures natin, ayan, kung gaano ba karami yung nakukuhang natatanim, ganyan, mga nasasaka na prutas, gulay, ayan, mga
mga palay, ayan, 'di ba? Kasama 'yan. Tapos sa other side naman na 'yon, yung mga data, no, yung process yung pag magkakadugtong-dugtong na email, no, ayan. Nakita niyo doon sa may part ng modern technology part, no, yan sa kabilang side, di ba? Tapos yun sa mga buildings, yung mga naitatayong mga bahay, gusali, buildings, infrastructures, kinukuhanan din yan ng statistics, no. Tapos yun, ito naman yung parang graph, nakikita niyo yung parang chart, ayan yung ano, compilation ng mga kinukuhanan ng statistics, no. Ayan, mga datas, ayan. Kasama rin yan, tulad ng ayon TOGA, ayan, tumutukoy sa mga nakakapagtapos ng pag-aaral, ayan. Diba, makikita nyo yun sa, ayun yung faucet sa tubig, sa water. Tapos yung fire, yung mga sakunanan nangyayari, ayan, kinukuhanan din ng data siya, yung mga kalamidad. Tapos, ano pa ba yung mga makikita natin, yung pagtaas ng pera, ayan, ng peso, diba? Kung gano'n na ba yung kataas yung value niya, tapos yung palitan ng peso sa dollars, ayan, kasama rin yan. Tapos yun sa mga hospitals, kung ilan ba yung mga na aksidente, ganyan, ilan ba yung bilang ng mga namamatay, mga pinapanganak, ayan, kasama rin sa kinukuhanan ng data yan, no. Tapos ano pa ba yung mga kasama natin dyan, ayun, sa mga kung gaano ba karami yung ayun, mga buildings na nagagawa, diba? Tapos mga facilities, ilan ba yung mga nakukulong kada taon, nakakagawa ng krimen, ayan, kasama yan. Marami pa, no, sa mga vendors natin, ilan ba yung mga tawag dito, ratio ng consumers kesa dun sa ano, sa mga vendors, ayan, kasama rin yan. Sa mga nagkakaroon ng mga sasakyan, diba? Kasama rin yun, yung mga umaangat sa buhay, nagkakaroon ng mga sariling negosyo, kasama rin yan sa statistics na kinukuha. Ayun, ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple. Tapos yan, syempre, normalize natin yung population, no? Yun talaga yun eh. Tapos yung family growth, diba? Yung necessity ng isang pamilya sa kung paano sila namumuhay, ayan, sa isang bansa o kaya sa isang lugar nila, sa isang lugar, ganyan, diba? Tapos yan, yun, nakikita niyo yung mga parang bar graphs din yun, no, sa taas nung ano, nung parang pie graph, ayan. Yung kada kulay, no, tumutukoy dun sa ano, sa pie graph. Ayan, ganyan lang kasimple. Yan yung mga pwede niyong makita. Na marami pang details, no. Pwede rin kayong gumawa ng mga cause and effect, no, na idea. Yan, pero sa akin ito muna yung gagawin kong idea. Tapos sa taas, no, naglagay lang din ako ng parang ano, ng tao, dalawang tao, no, parang nakasilip sila, no, nakatingin sila, no. Kasi parang pinag-aaralan nila kung paano kumuha ng mga datos, no. So yun, ganun lang. Tapos syempre, naglagay din tayo ng ano, no, nung cross sign, no, yung simbolismo ng ano, nung pagiging religyoso, ayan, ganyan, syempre kailangan lahat tumutukoy, lahat ng ginagawa ng isang pamilya o kaya ng isang personalidad o ng isang tao is parang centered si ano, no, si God, no. Yan, syempre tumutukoy tayo sa growth, 'di ba? Kailangan meron tayong paniniwala, 'di ba? So yun lang kasimple, ganyan lang kadali. Tapos yun, yung kulay natin, sa pagkukulay, ito mga pala, no, bibigyan ko kayo ng tips at ng ideas. Yo, ito nga pala yung pinaka-final output natin, no. So ayan, ito, nakikita niyo yung poster na yan. Ito yung pinaka-final output natin about sa statistic months, no. Bali dito, ituturo ko lang kung ano yung idea na pwede nyo gamitin sa pagkukulay, no, sa pagkukulay ng isang poster, no. Bali ganito, kunwari, wag nyo pagdidikit-dikitin yung mga kulay, no, yung mga pare-pares na kulay para mas mabilis yung ma-determine yung mga objects, no. Dito ganito, for example, di ba ito, ayan, bali color yellow siya, no. So color yellow, ito yung part na to yellow, di ba? Kunwari ito yung symbol ng yellow, ito yung national statistic logo natin, no. So ayan, kapag ganyan, wag niyo ididikit yung kulay niya kapares na kakulay, no. Pwedeng magdikit yung pares na kulay, pero kailangan may ibang variance ng kulay na nakasama, no, nakahalo. Wag yung pares, kunwari blue is blue lang ulit, ganon. Pwedeng dapat may shading siya o kaya may lighting effect siya, no, para magkakaroon siya ng separation na kulay, no, para magmumukhang hindi siya parehas. Tapos ngayon, ang gagawin nyo, kapag once na light yung color ng, for example, ito, light yung color neto, mas magandang pumili kayo ng dark na ididikit na kulay. Kunwari ito,
Dito kasi pwede mo namang gamitin dito is yung ano yellow green, no. So ang ginamit ko dito is green, tapos naglagay lang ako ng yellow green na parang highlights sa gilid, no. So ayun, kailangan may contrast sa paggamit ng kulay, no, ng pastel. Tapos yan, ito yung sinasabi ko na kapag once na sobrang tingkad na o sobrang kulay na ng poster mo, yung pinaka centerpiece o kaya yung mga object sa poster mo, mas maganda na maging plain na lang yung background mo, no. Hindi mo na kailangan lagyan ng iba pang kulay, no. Yung iba-ibang kulay may shadings tulad nito. Ayan, ginawa ko na lang siyang blue. 'Di ba? So para ayan, no, 'di ba? Para nakikita nyo na nagpa-pop up yung pinaka objects dun sa loob ng poster, no. Ayan, ginawa ko na lang siyang plain. Kunwari ito. Ayan, 'di ba? Sobrang kulay na siya. Ayan, ginawa ko na lang siyang green. Yung pinaka background niya, no. So ganyan. Ganun parang sa damit, no. Kailangan pag once na plain, kunwari plain black, tapos gusto mong mag-boom yung kulay, parang mas maganda siyang lagyan ng piping, no. Piping line, yung mga line na white ganyan. Yun, mas magandang tignan, di ba? Mas nagiging parang buhay yung itsura, no. Tapos eto, kunwari, example dito. Yan, di ba? Yung kulay skin tone nito is yung sa skin tone ng tao, ginawa ko na lang flesh. Orange flesh, no, para mas mukha siyang maputi. Kasi ang gagawin ko kasi, nilagyan ko siya ng sombrero, no. So yung sombrero kasi syempre parang realistic yung kulay. Ano ba yung normal na nakikita natin na kulay ng sombrero? Color brown, no, color brown. So yan, color brown, 'di ba? Color brown siya. So ayun, ginawa ko na siyang contrast doon sa kulay nung sombrero, no. So syempre brown, tapos syempre magiging flesh. Hindi naman pwedeng pagsamahin kasi parang magiging isa lang sila yung itsura, no, yung kulay, no. Tapos ngayon, syempre, maganda sana kung black pero masyadong plain kasi, no. Gusto ko kasi maging parang colorful at saka masigla, no. Kasi nga celebration, 'di ba? Anniversary. So mas maganda, kailangan buhay na buhay yung mga kulay na gagamitin nyo. Kaya ang ginamit ko rin sa buhok is makulay din, no. Ganyan. Pwede naman kahit anong kulay, basta depende kung sa ano gagamitin nyo, no. Basta kailangan maging parang masaya yung kulay na gagamitin. Tulad dito, no, masyadong makulay yung ginamit ko, 'di ba? Yan. Lagi nyo depende yung ginagamit yung kulay about dun sa poster team, no. Kunwari celebration, kailangan, yun nga sinabi ko sa mga previous video natin, kailangan kapag celebration, masaya yung gagamitin yung kulay, buhay na buhay, ganyan. Hindi siya dull, yung patay, parang dark, sobrang dark, ganyan. Kaya naman, minsan, sobrang plain, ganyan. Kailangan mabigyan mo ng hustisya yung, yung pinaka-tema. So yan, i-apply mo siya sa process mo ng pagkukulay. Kahit sabihin mo di ka magaling mag-drawing, basta yung process mo ng pagkukulay is maganda. Tsaka yung yung tema buo, kompleto, yun yung hahanapin ng judge. Bali nga, yun nga pala kapag once na may, yun nga, poster make about dito sa statistic month, ito yung unang hahanapin nila, no. Yan, yung mga part na ganito, yung paano kumuha ng datos o ng data, no, sa statistics, no. Tapos ngayon, hahanapin din nila yung mga graphs, yung mga pie graphs, bar graphs, ayun, yung charts, ayan, pwedeng kunin nila yan, no. Pwedeng kunin nila yan. Kasi yun yung doon umiikot yung pinaka-tema, eh. The rest, pwede na kayo maglagay ng ibang idea, no, yung paano nagse-celebrate, ano yung mga epekto nito, yung positive at saka negative, yun. Sinabi ko na rin kanina sa video ko, di ba? Tapos, ayan, syempre, lahat yan iikot sa isang pamilya, no? Sa isang komunidad o sa isang bansa, no? O pwede rin sa buong mundo, di ba? Kasi hindi naman sa isang part na kumukuha ng data, di ba? Halos pang kalahatan yan, pang buong mundo yan, di ba? So yun, ganun lang kasimple, no? Tapos yun sa pagkukulay, ayan, tandaan nyo lang yung process ng pagkukulay natin. By the way, kung di ka pala nakasubscribe, no, subscribe ka muna. Pindutin mo muna yan. Share mo na rin yung video. May gusto ka ulit na tema. Buong October, no, ayan, puro poster making team lang yung gagawa natin, yung mga request. Na-try kong i-challenge yung sarili ko na gumawa ng mga team. Tapos yun, syempre, kung gusto may mag-commission, extra income din sa atin, yun, may mga papasok din na commission, yun, maraming salamat sa inyo. Follow nyo tayo sa channel natin, sa mga page natin, tsaka yun sa TikTok account yun. Follow nyo ako dyan. Mas mag-update ako dyan, tsaka mas sinasagot ko yung mga tanong nyo through poster na din, no. Bali magbibigay ako ng poster, ayan, sabay tag dun sa question na tinatanong nyo, kasi yun nga, marami kasi hindi pa bumabalik, hindi pa tumitingin sa mga videos natin sa YouTube, hindi na tinitignan, no. Yun, so doon ko na sinasagot yung mga related na poster na ginagawa natin, no. Yun lang.
Ayan lang kasimple, no? So, ayan, balik na tayo sa video natin. Sa pagkukulay pala guys, no, panatilihin yung malinis, no? Huwag yung hayaan na kumalat. Bali, kung gusto nyo matuto ng malinis na pagkukulay, meron tayo dyan video sa ating YouTube. Panoorin nyo na lang. Medyo fresh-fresh pa yan, no? Kaka-upload lang natin. Ayan, panoorin nyo yung videos kung paano mapanatili yung pagiging malinis ng poster kasi napaka-importante yan, no? Lalo na oil pastel yung gamit mo sa pagbuo, no? Lalo na, syempre, yun nga yung required na ginagamit sa mga contest, sa mga school, sa mga events, no? Yan, oil pastel. Medyo makalat yan, no? Yun yung challenge dyan na kung paano mo magagamit ng malinis, no? Panatilihin mo rin na may dala kang mga no, equipments o yung mga gamit na makakapagpanatili ng pagiging malinis ng poster mo. So, ayan, tapos na. Pakita na natin ang ating finished product. Let's go!